Magandang hapon, Pilipinas. Narito na ang mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon. Bago po ang lahat, nakakaranas ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan ang ilang bahagi ng Bicol Region. Sa abiso ng pag-asa kaninang 2:25 p.m., magpapatuloy ang 1 hanggang sa 2 oras na mga pag-ulan dito sa bahagi ng Albay, Camarines Sur, Catanduanes, Sorsogon hanggang dito na rin sa may bahagi ng Visayas, partikular po yan sa may Northern Samar. Samantala naman yung sama ng panahon dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility lumakas pa at naging ganap na bagyo na. Ito po sa ngayon yung ikatlong bagyo ngayong 2016 at pinangalanan Karina. Sa latest update nga ng pag-asa kaninang alas 10 ng umaga, huli pong namataan itong Tropical Depression Karina sa layong 195 kilometers. Silangan po yan itong Borongan City sa may bahagi nitong Eastern Samar. Sa ngayon taglay nito yung lakas ng hangin umaabot sa 45 kilometers per hour at inaasahang kikilos. Yan po ay sa direksyong northwest sa bilis naman na 11 kilometers kada oras. Sa susunod na 24 na oras, inaasahang magdadala ito ng katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan. Dito po yan sa bahagi nitong Bicol Region hanggang dito sa may Eastern Visayas. Gayon din dito sa may Caraga at ang mga yan po ay posible magdulot ng mga pagbaha o pagguho ng lupa. Sa mga nagtatanong naman ano ba yung magiging kilos nitong bagyo, inaasahan po natin na bukas ay nasa may bahagi na ito ng Virac sa may Catanduanes. Inaasahan naman nating magla-landfall ang bagyo sa bahagi nitong Cagayan sa araw po yan ng Linggo. Posible naman itong lumabas ng Philippine Area of Responsibility sa araw ng Martes o kaya naman sa Lunes, yan po ay sa susunod na Linggo. Sa ngayon naman, wala pang nakataas na babala ng bagyo sa anumang bahagi ng ating bansa. Gayon naman inaasahan nating magdadala ito ng katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan, lalong-lalo na sa mga lugar na sakop ng 300 kilometers na diameter ng nasabing bagyo. At alamin naman natin, magiging epekto ba ito dito sa atin sa Metro Manila na kung ayon po kay Pag-asa Weather Forecaster Benason Estareja, kasabay nga ng paglabas ng bagyo sa susunod na linggo, posible namang palakasin ito yung hanging habagat na siya magdadala ng mga pag-ulan pati na rin dito sa atin sa Kamaynilaan. At dahil nga sa bagyo, inaasahan po natin yung bahagya hanggang sa maalong magiging lagay ng karagatan. Dito po yan sa may bahagi nitong Eastern Seaboard nitong Luzon, pati na rin dito sa may Visayas. Pinagdodoble ingat naman natin yung ating mga kababayan sa mga nabanggit na baybayin. At bukod po sa isang bagyo, nakaka-epekto rin dito sa ating boundary, itong Intertropical Convergence Zone. Dominante po yan dito sa may bahagi nitong Visayas, pati na rin dito sa may Mindanao. Sa mga susunod na oras nga, magdadala yan ng maulap na kalangitan na may kasamang mahihina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan doon sa ating mga nabanggit na lugar. Kasama rin itong bahagi nitong Mimaropa. Gayon din dito sa may bahagi nitong Bicol Region. Dito naman sa atin sa Metro Manila at sa may natitirang bahagi nitong Luzon, inaasahan natin yung bahagya hanggang sa maulap na kalangitan at nariyan pa rin naman yung mga tsansa ng mga pulu-pulong pag-ulan o pagkidlat at pagkunog, lalong-lalo na ngayong hapon o kaya naman ay mamayang gabi. Lagay ng panahon sa mga susunod na araw, ating pag-usapan sa aming pagbabalik. Tatanungin ko ang lahat ng nararapat itanong. Tatanungin ko sina Manong at Manang, mga kaibigan at katrabaho, Si Obama at ang barangay tanod. tatanungin ko ang mga taong dapat tanungin para sa mga bagay na dapat ipaliwanag. Para sa bansang kailangan magtanong. para sa kinabukasan ng ating bayan. At dahil nga isang bagyo yung ating binabantayan sa loob ng Philippine Area of Responsibility, check natin yung magiging epekto niyan sa mga susunod na araw. Unahin natin yung nilalaman ng 3-day weather forecast, partikular na dito sa may bahagi nitong Baguio City. Bukas inaasahan natin na iiral itong good weather condition. Ibig sabihin po niyan, magpapakita si Haring Araw pero nariyan pa rin naman yung mga tsansa ng mga pulu-pulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. Mayroon po tayong temperatura na nasa pagitan ng 15 at posibleng umabot yan sa 25 degrees Celsius. Sa araw naman itong linggo hanggang sa araw ng Lunes, inaasahan natin yung pag-iral ng maulap na kalangitan at may tsansa pa rin naman ng mga pag-ulan. Dito naman sa atin sa bahagi ng Metro Manila, same weather condition with Baguio City yung ating inaasahan. Ganun man yung temperatura mas mataas, inaasahan sa pagitan ng 24 hanggang sa 34 degrees Celsius sa mga susunod na araw.
Check naman natin sa bahagi nitong Metro Cebu kumpara sa Metro Manila at sa Baguio kung saan may chance pa ng good weather condition. Dito sa bahagi ng Metro Cebu, naku, inaasahan nating simula bukas hanggang sa araw ng Lunes magpapatuloy itong maulang panahon. Kaya naman sa ating mga kababayan, huwag kalilimutan na magdala ng payong sa inyong mga lakad. Check naman natin sa bahagi nitong Metro Davao. Bukas hanggang sa araw ng Linggo, mataas yung tsansa ng mga pag-ulan. Pero sa mga residente naman na magbabalik eskwela o kaya naman ay trabaho, good news dahil magbabalik din itong pangkalahatang maaliwalas na panahon sa araw ng Lunes. Mayroon po tayong temperaturang nasa pagitan ng 24 at posibleng umabot sa 33 degrees Celsius sa mga susunod na araw. At panghuli na lamang natin dito sa may bahagi nitong Zamboanga City. Sa mga susunod na 2 araw, inaasahan natin yung maulap na kalangitan at may tsansa ng mga pag-ulan. Pagsapit naman itong araw ng Lunes, good weather condition na yung ating inaasahang magbabalik. At may kaakibat na temperaturang nasa pagitan ng 24 at posible lamang yung umabot sa 32 degrees Celsius sa mga susunod na araw. At yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa DOST. Ito po ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po si Desiree Jonio. Magandang hapon po sa inyong lahat.